Bakit ako nandito? Para lang kasi sa disclaimer. Siguro, magsa-summarize na lang ako ng things to bear in mind habang pinapakinggan tong episode na to. So, number one, lasing na sila. Ewan ko kung magiging obvious yun kasi from dun sa first hour hanggang dun sa huli, sabog na talaga. Tapos, video game podcast to. So, ewan ko kung saan napunta yung grabe yung episode. Tapos number three, parang ako yata yung lasing. Ayun, nag-ooperate sila guys na as if hindi i-edit yung episode. So, kaya may mga paulit-ulit sila na sinasabi. Tapos, pasensya na dun sa ibang parts kung hindi magme-make sense gawa ng mga cut. Paulit-ulit sila na, ay, dapat hindi ko ipapublic to. Yung sinasabi ni Jess na, itong sasabihin ko na to, ito yung magso-solidify na hindi ko na ipapublic tong episode na to. Hindi, sinadya ko yon yung mga ganong parts. Tapos, ayun lang, sana mag-enjoy kayo and ipinilit ko talaga to na i-produce or to see the light of day kahit na ang dami kong nakat dito. So yun guys, enjoy. Hindi mo Hello. na ako makita ng mahaba kasi parang feeling ko parang kada recording kapag dito tayo sa StreamYard, parang nagiging muffled yung boses ko sa umpisa. So gusto ko okay, nakikinig mo ba ng maayos? Maayos. Kasi nung nag-record kami ng Ghost of Yoti, ako kasama ko si Master RCB, si Sky. Ang dami ko nung sinasabi, muffled pala ako. Parang nakakawala ng momentum. Pero maayos naman, no? Klaro sa inyo guys, naririnig nyo ako, naririnig naman din ako ni Bonbon. Gusto ko lang muna magbigay ng disclaimer na mabilis. Kung maririnig nyo ako na parang I'm eating my words. Ano ang tawag doon? Yung parang Kinakain ko yung mga salita ko. in English ko lang. Tinagalog ko lang. FYI pala sa mga listeners, nag-iinom kami ngayon. Nag-iinom kami ngayon. Hindi ko alam kung paano tatakbo tong conversation. Sabi ko kay Bonbon kanina sa Discord, nung gusto mo ba inuman. Sabi ko, G. Pero sabi ko, parang ikaw na bahala sa akin kapag kapag nalasing ako. Sana kontrolin mo ako dahil hindi ko, ewan ko, bahala ako nangyayari sa episode. And bigyan ko lang kayo ng context, kaya parang medyo, parang hindi naman to the point na parang hyper. Masaya. Oo, ganyan. Pero, meron kasi, 1 hour mahigit na kami nag-pre-show. Ina mo. Ganun kami kadaldal. Pero bawal yun sa public. Yeah. Lang yun sa mga Patreon subscribers na nag-avail ng ang tawag dito, ng $5 and up. Speaking of Patreon, gusto ko na munang i-shoutout yung ating mga Patreon subscribers at ang ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Suzanne Silvilla ng The Ara Ara Channel, si Kuya G at si Admiral RD Casimiro. So, yun, kung nakita nyo yung thumbnail nitong episode na to, and syempre yung title, ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga multo in-game and IRL. Tumatawa ka. Okay. Pero bibigyan ko kayo muna ng definition para lang klaro kasi baka isipin nyo, putang ina, ang tawag dito, ano yun? Yung rage bait ba yung tawag doon? Ano yung tawag doon yung pag naggagawa ka ng mga thumbnail sa YouTube na Clickbait. Clickbait yan. Clickbait. So, bigyan ko lang yung definition na galing dito sa Google and yung magiging takbo ng conversation namin ni Bonbon is, and again, and discuss namin ngayon is yung multo. In-game and IRL. Pero, ang sabi ko kay Bonbon kasi actually challenge eh. Kasi nung nagbabalikan kami ni Bonbon sa PM, sabi ko, ano ba yung magandang topic na gawin dito sa Halloween? Tapos parang
Nagbigay siya ng topic and ako kasi ayoko muna mag-topic na low-hanging fruit and yung usual na ginagawa kapag Halloween, which is horror stories, multo, ganyan-ganyan. Tapos nagbigay siya sa akin ng anggulo. Tapos sabi ko, goods yan. And sabi ko, what if ganito na lang or parang in-game and kung okay lang sa kanya, kung mag-agree man siya, pasok na natin ng IRL. Gumawa naman siya. Good luck talaga. EDG. Pero guys, para lang klaro, ang topic namin ngayon is multo in-game and in real life. Pero yung more on metaphorical meaning ng multo. Sabi dito ni Google, yung metaphorical meaning ng multo is it is frequently used to reference a ghost of the past that continues to haunt someone, causing sadness or difficulty in moving on. This multo can be, number 1, a past lover or a relationship that has ended. Number 2, a missed opportunity or a dream that was not pursued. Number 3, an unfulfilled potential or a version of oneself that is gone. Yung mga hinanda mo bang ibabato dito sa topic na to, Bonbon, pasok dun sa mga nasabi ko? I think, sana. Yung isa lang siguro medyo alanganin. Pero, yung dalawa, I think, yes. Okay. Good. Sana ma-explain ko na maayos mamaya eh. No? And, feeling ko hindi ko kakaroon ma-explain sa ano maayos dahil parang nag-stutter na ako, parang nag-ano na ako. Sana pala kumuha ako ng yelo bago tayo nag-start. Gusto mo ba? Kuha ka mo ng yelo? Okay lang ba? Mag-share muna ako. Sige, pause mo muna. I-off mo na lang yung camera mo and yung mic mo. Ako din ganun. So mag-intay na lang kayo dito, guys. Teasing na lang. Sorry. Kasi kanina pa kami nag-uusap. 1 hour na kami nag-pre-show, guys. Pero yan, mabilis lang. Mga 2 minutes, 3 minutes. I think ito yung episode ng TGS na pinakawala sa hulog. Hindi ko alam kung may edit pa to or parang i-release ng as is. Kasi kung i-release to ng as is, putang ina, unang-una sa pre-show, ang haba, daming chismis. Tapos dito sa mismong episode, tangina. Kakaumpa pa lang. Tangina. Hindi mo lang umabot ng 2 oras eh. Charing, joke lang guys. Lala. Okay na. Pero, anyway, bago tayo mag-proceed sa topic, Lods, kamusta ka? Anong balita sa'yo? Kanina mo pa ako kinamusta. Ikaw kaya muna mauna sumagot niyan. How are you? Kamusta ka naman, idol? Bali-balita. Idol, kamusta ang buhay-buhay? Pwede ba kang mag-share? Go. Ano? Alam kong mali. Alam ko na mali ito. Alam ko na mali ito. Bakit? And, pwede ba trigger warning? Pwede ba mag-trigger? Trigger warning sa mga sasabihin ko ba to? Ikaw! Ba't ako tinatanong mo? Ang lala ng episode na ito. Gago, lasing na ako. Sige, sabihin mo. Mas wala lang may kakat, no? Sige. Oo. Ano yun? Trigger warning muna. Trigger warning sa mga tropa natin na naka-experience ng mental health issues, mga ganyan, or self-harm, depression, or kung anong shit na. So, and part rin ng disclaimer, I think na, wala naman sa akin yun. Parang hindi ko naman naisip mag-self-harm or mag-unalive. And I think nakausap rin kita dito, 'di ba? Parang meron akong tinanong dun sa PM nung sa Discord, right? Naalala mo 'yun? Oo. Okay. So, I think nung Thursday or Wednesday, mga ganong araw. Parang gabi to, bago magtrabaho, nagising ako ng maaga, siguro mga 6 or 7 PM. Mhm. Nagising ako, tapos parang, Nagising ako, tapos parang, 'di ba, parang meron akong tinanong dun sa PM nung sa Discord, right? Naalala mo 'yun? Okay. So, I think nung Thursday or Wednesday, mga ganong araw. Parang gabi to, bago magtrabaho, nagising ako ng maaga, siguro mga 6 or 7 PM.
Ang login ko kasi is 10 p.m. Mm. Parang binuksan ko lang muna yung PC ko, tapos lumabas ako and kakain ako ganyan dinner. Tapos naglalakad ako papunta dun sa karinderya na kakainan ko. Hindi pa ikwenta. Wait lang. Let me back up. Okay, Naisip sige. mo yun? So, naglalakad ako papunta dun sa karinderya. Imaginein nyo na highway, right? So, Ah. dun sa direction ko kung saan ako pupunta, syempre, may mga sasakyan sa right side. Kasi kung nandito ako sa left, tapos highway siya, nasa malapit ko na side yung papunta sa akin, yung nakaharap sa akin ng mga sasakyan. And then yung sa right side is yung mga jeep na paabante. Habang naglalakad ako papunta akong destination, may nakita akong truck. Nung nakita ko yung truck, ang nakita ko lang sa kanya is malakas na ilaw na white. Tapos, parang 2 to 3 to 4 seconds na papalapit sa akin yung truck. Di ka gumalaw? Hindi ako gumalaw. Magpapaisikay ka? Hindi eh. Parang, kasi ayoko mamatay eh. Oo, gets. Ayoko masaktan. Ayoko ng feeling na yun. Parang hindi ko kayang, tangina. Kahit, ayoko yun. Ayoko mag-self-harm. Ayoko mamatay. Pero, that moment, I felt alive. Yung rush na parang split second kang iiwas doon sa truck na matatamaan ka na. Ganun yung nangyari. So, gusto mo lang yung thrill? Oo. Oo. Mali ba yan? Hindi. May mga tao talagang ganyan na-activate yung parang... Gusto ko lang i-clear ko, Lods, bago may tuloy yung sinasabi mo. Ayoko mamatay. Ayoko mag-self-harm. Ayoko mag-unalive. Ayoko mag-isikay yung sarili ko. Pero that moment, nung papalapit sa akin yung parang tangina, tinitignan ko lang siya, naka-stack up lang ako ganyan, parang naka-stand lang ako. Tapos tinitignan ko palapit sa akin yung truck na maliwanag yung headlight. Tapos parang split second, tsaka ako umiwas. Alam mo, parang you can say the same, yung ganyang feeling, dun sa mga into extreme sports. Like yung mga nagsa-skydiving, mga without proper ganyan. Kasi i-correct na lang siguro ko ng audience natin. Kasi yung ganyang parang adrenaline rush, ganun yung nakukuha nila kapag gumagawa sila ng medyo delikado. Lalo kapag skydiving, yun talaga. Ganyan din yung rush na nafe-feel nila. Tsaka may mga tao talaga na na-activate yung senses nila. Yung parang feeling na buhay ka at that moment. Kapag na-expose ka sa danger. Kaya nga meron tayong extreme sports. Kasi may mga specific people, group of people na into that. And baka di mo lang na-discover, pero baka yun yung calling mo. Mag-skydiver. Doon sa hindi ko din na-justify yung maling behavior to, pero medyo related dun sa sinasabi ko or yung napagkukwento namin buwan-buwan na parang yung adrenaline. Procrastinator ako and I find value and parang feeling ko doon na-activate yung super saiyan mode ko kapag last minute kong tinatapos yung trabaho. Gets. Kapag, kunwari, di ba, let's say, isang month, 4 weeks, right? Tapos ibigay sa akin yung allocation, ibigay sa akin yung task. Imbes na trabahuhin ko siya ng patsi-patsi. First week, ganito. Second week, ganito. Tapos, yung iba nga ginagawa, tinatapos na kagad eh. Di ba? Para at least petex sila dun sa mga succeeding weeks eh. Ako hindi. Hindi ko gagawin yun. Last minute ko siya gagawin kasi gusto kong i-beat yung time. Let's say in deadline. Tapos lalo na kung kung let's say EST or Eastern Standard Time. Kunwari ang deadline. Kunwari ngayon, EOM. Guys, EOM ngayon. October 31.
So, ang deadline may shift ako ng 31, October 31, Friday. Ang deadline ko sa mga task ko is Saturday, 1 p.m. So, tatrabahuhin ko yun lahat ng trabaho ko. Tapos parang, sa feeling na natapos ko siya ng bago yung deadline na yun. Alam ko, I think mali siya no? Mali siya, no? Mali siya na behavior. Hindi. Ba't kumili? Hindi. Mag-agree ka ba sa akin? Iko-consente mo ba yung ko? Oh, ganyan din ako eh. Charing. Gawain ko rin yan eh. Hindi, pero kasi... Hindi mo ba naisip na baka may mali sa wiring sa utak natin kung bakit doon tayo nakakahanap ng satisfaction? Hindi eh. Bakit ba? Tsaka, Lods, bawat tao, may kanya-kanyang wiring ng utak. Hindi porket nagpo-function sila ng ganun. Ganun rin tayo. We are unique in every way. So, it's acceptable. Huwag kang mag-guilty. Okay lang yan. Pero, di ko alam kung aamin ka and yung mga taong nag-agree sa akin or sa amin. Ang Oo. pinakapangit lang doon sa gantong practice is yung mga unexpected scenarios. Wherein, kunwari, bigla ako nawala ng internet. Biglang nasira yung PC ko. Biglang meron akong emergency o kung anumang shit. Wala na. Kasi, wala na. Hindi ko na magagawa yun. Kasi uunahin ko yung ganun or hindi ko na magagawa yung trabaho ko. Dahil nga, nag-procrastinate ako. Yun lang yung, I think, nakikita kong setback. Kasi, confident ako sa sarili ko na kaya kong tapusin yun bago ng deadline. Yun nga lang, pag binigyan mo, pag kinupal ako or sa next ako ng kamalasan, wala na akong magagawa doon. Mga ganun-ganun. Wala eh. Yun yung masaya eh. Tsaka life is full of surprises. Part yun ng buhay. Lods, lapit mo yung mic mo, sorry. Ay, sorry, lumiliyad ako. Sorry. Pero yun lang yung ganap and I think yun lang yung pinaka I think first time ko na-experience yun sa ganung ganap. Again, gusto ko lang maging klaro na parang I don't want, never ko naisip mag-self-harm or mag-unalive. Pero that time, parang naramdaman ko yung yung parang lahat ng parang nag-multiply yung agos ng dugo sa lahat ng katawan ko papunta sa utak ko nung time na split second tsaka ako kakalas doon sa sa truck na palapit sa akin. May tanong ako if okay lang. Okay lang. Ay! Go. Naboboard ka ba sa buhay mo in general? Good question. Hindi yung boring in a sense na wala kang ginagawa, pero parang feeling na walang thrill. Na parang everyday same lang, ganyan. Oo, I think oo. Hindi naman nakikinig yung boss ko dito and I don't think na meron akong katrabahong nakikinig dito sa podcast para ispluk ako sa boss natin. Kung meron man, fuck you. Fuck you. Tinanong ko ng boss ko na parang ano ba yung parang plan mo? Siyempre, EMI, right? Patapos yung taon, ganyan. Parang ano man, ang kakausapin ka, may plano ka bang ang tag dito, for promotion, ganyan. Ano ba yung trajectory ng career mo sa tingin mo, ganyan. Tapos parang sinabi ko lang naman na, actually wala boss, wala akong plan pa for promotion. Parang hindi ko pa nakikita yung sarili ko na mag-step up sa ngayon kasi parang I think hilaw pa ako. Pero kung meron man ako na-appreciate sa trabaho ko ngayon, na-active, ito yung word na ginamit ko actually sa boss ko na parang sabi ko sa kanya, na-activate ako kapag binibigyan mo ako ng task different from my usual task. Kasi I feel fulfilled. Kung sabi ko nga sa kanya, kasi di ba meron kaming task na, ito talaga yung task namin, tapos meron akong ginagawa na ibang task na hindi siya part nung task namin, tapos nag-email ako, which is yung more on
insights or nagbibigay ng resolution, recommendation, feedback sa kung ano-anong shit. Tapos parang ginamit ko yun sa boss ko na parang sabi ko, kung napapansin nyo, boss, proactive ako na proactive ako magbigay ng insight sa mga bagay-bagay na hindi part ng task natin. Kasi that part dun ko nakaramdaman na fulfilled ako and dun ako na-activate. Siguro bibigyan ka ng context, Lods. Ang trabaho kasi is nag-audit ng calls and chat. Yeah, QA. Nabanggit mo na yan before. Oh, QA. So, kunwari hindi to part ng task namin, pero parang naging, kunwari sa month ng October, kunwari lang naging problema is password reset. Kunwari lang yun yung number one na nagbibigay ng, yun yung number one na concern ng mga customer. So, hindi yun yung part ng task ko, pero mag-research ako, makikinig ako ng mga calls, ng mga password reset na concern, tapos gusto ko malaman, bakit eto yung issue? Anong meron dito? Nag-i-investigate ako. Nagtatanong ako sa mga ahente. Nagtatanong ako sa iba't ibang team na ano yung mga challenges nyo sa password reset. Ano yung usual na, ano yung common denominator. Gusto ko malaman yung common denominator sa concern na to find out kung bakit eto yung nagbibigay ng mataas na volume ng calls, bakit ito yung mataas na volume ng unresolved cases, ganyan. Doon ako na-activate. Hindi ako naboboring ako doon sa usual na task ko. Sawa ka na, short. And feeling ko. And kapag yung task na yun, I mean, hindi yun binigay sa akin. Parang proactively ko siya ginawa. Nag-enjoy ako. Nag-investigate ako eh. Alam mo yun, parang si Detective Conan na may nahanap na ano putok. Ani mo talaga yung ano nangyayari. Sino kaya ang killer dito, ganun? Nag-deep dive dun sa pag-i-investigate. Oo, nag-deep dive talaga ako, Lods. Nagtanong-tanong ako sa mga ahente, ano ba yung na-experience yung ganito. Kasi gusto kong magbigay ng insight, though hindi siya parang kasi di ba pag sa mga ganong industry is number driven, syempre data, ganyan. Anecdotal lang siya. Pero at least, di ba, parang meron, it's up to you or it's up to them to use this parang insight kung magiging valuable man sa kanila to determine kung bakit nagiging issue yung specific na concern na yun. Pero, yun nga, sumatotal, I think tama ka. Bored ako dun sa normal ko na task. Tapos activated ako dun sa ibang task. Ganun. Boring, no? I mean, na-bored ka na sa buhay mo. Ganun. Hindi naman siguro sa buhay. I mean, sa trabaho. Sa baba pa ng EMI namin. Ikaw ba, naboboard ka ba sa trabaho mo? Ako? Oo. Lagi. Kasi, di ko alam kung aamin dito yung mga work from home people Pero, it's kinda lonely kapag mag-kiss ka lang sa bahay tapos nag-work ka. Wala ka makausap eh. Tapos paulit-ulit na lang gigising ka, maglalagin, mag-work. And you have to do that 365 days kung may pasok ka every day. Medyo, yun yung part sa work from home or sa freelance na na-overlook ng mga tao na hindi nila nakikita yung struggles every day. Kailangan mong bumangon. Gagawin mo yung same routine, same ganito. Tapos kapag may problema ka, wala ka namang makausap. It's you against the world. I think yun yung reason kung bakit na-enjoy ko yung na-require kaming mag-work on-site. Meron reset eh. Merong parang okay, may makita kong bago maliban sa mga new hires. Bukod sa di bali nung boring yung trabaho mo eh. Pero iba kasi kapag may nakakasalamuha kang tao. Totoo. Kasi social beings tayo eh. Bilang introvert, I don't think na mag-resonate to sa lahat. Pero, I think kahit introvert ka, kailangan mo rin ng something eh. Kailangan mo rin ng... Yeah.
Di ba? Hindi porke Totoo yun. introvert ka all throughout ng buhay mo, buhay ng ina, introvert ka na patang hindi mo kailangan ng Social social life. interaction. Oo. Ano ka ba to? Di ba? Kahit guys, feeling ko nagkakaroon tayo ng maling notion sa introvert na parang ewan ko. Mag-agree ka ba na kahit introvert ka, kailangan mo rin ng something, right? Oo, kasi honestly, siguro na medyo na naging OA lang yung definition ng introvert sa social media. Pero kasi pag sinabi mong introvert, hindi ka lang okay sa large crowds. Pero madaldal ka kapag nandun ka sa mga tamang person. Which Totoo. means, kailangan mo ng social interaction. Kasi ganun ako eh. I mean, hindi naman sa pagsisingit pero kahit yung mga kakilala kong introvert, may sila parang alone time, ganyan. Pero sa isang araw, hindi lilipas yun nang hindi siya nagchat-chat sa GC namin. Hindi siya nag-i-interact sa amin. Nakikipagkita siya once in a month. Diba, kailangan din natin siya. And pag introvert, hindi porket introvert ka, maghapon kang nasa bahay mo, hindi ka na makakipagkita sa mga tao. Mabuburyong ka dyan, mababaliw ka talaga. Yes. Bed Kailangan rot na mo yan. ng iba na yun, ibang sakit na yun, hindi na introvert yung problema doon. Ewan ko. Agree. Na lang siguro ng social media. Pero sa akin kasi pag introvert, they are the loudest kapag sa tamang crowd. Totoo. Ganun siya. Ang daldal ko kaya. Alam mo kung ba't ako madaldal sa podcast? Kasi comfortable ka sa amin. Alam mo, sabi ko na ba sa'yo, nung nagpunta ka ng booth namin sa Comiket, nagulat ako sa'yo noon kasi hindi ka madaldal. Ang tahimik mo. Tapos parang default na tao ka lang na nandun nakatayo. Alam mo yung parang NPC sa game na kakausapin mo, pipindutin mo, tapos na, umalis. Kaya sabi ko na lang sa'yo noon, nung nagpunta ka sa booth nga namin, uy, di kita nakilala, wala kang cup. Tapos ikaw, ganun lang. Madaldal naman ako sa personal na pag inuman mga ganyan. Pero ibang setting kasi yun. Ibang setting kasi yung Comiket. Putang ina. Gets. Maraming tao ako doon doon. Oo. Mag-open ako ng topic doon. Alam mo ba kung diba? Si Norbin kasi madaldal nung dumaan sa booth namin eh. Tipong gusto ko na siyang palayasin. Anyways. Okay na. Okay na yan. Nakamusta na ba kita? Counted na ba yan? Counted na yun, Lods. Pero, yan. So, yun nga, nasabi ko na magiging topic natin ngayon is yung mga multo in game and real life. Umpisa ko muna, Lods, sa gaming. Okay lang ba? Batuhan kita ng isang, I think, multo dun sa metaphorical meaning niya. Familiar ka ba sa Days Gone? Days Gone, yung laro na zombie. Hindi ko lang nilaro, pero nakikita ko siya. Okay. So, yung Days Gone is nilaro ko siya nung release niya and I would say na hindi siya polished. Ang dami kong na-experience na bugs, glitches, ganyan. Yung story, I would say na mid. Pero meron din gem doon sa game mismo. And yung, let's say, yung horde. Super intense nun. Pero, yun nga, I wouldn't say na parang 10 out of 10 na kind of game. Actually, medyo mababa nga yata yung Metacritic score niya eh. Kung may value man sa inyo yung Metacritic score. I-google ko yung Metacritic score niya. 6 lang yata yan or 7? Teka lang Days Gone reviews Metacritic. Sa Metascore, 7-1 siya. So, based on 109 critic reviews.
Tapos yung user score niya is 8.5. Medyo mas mataas yun sa user score. So, maraming gamer na nagko-contest na na-enjoy nila yung game, unwarranted yung bad reviews, and they're expecting a sequel talaga. Oo. Tapos parang nagkaroon ng siguro mga several years ago, mga around 2021 or 2022, parang nag-speak up yung game director neto, si John Garvin yata yun. Na parang, familiar ka ba, Bonbon, na yung and then yung mga nakikinig sa atin na big deal din talaga yung mga review scores sa mga publisher? Familiar ka ba Yeah. dun? Oo. Okay. So, hindi naman to parang blatantly sinasabi ng mga publisher or merong mga article or mga interviews about it, pero merong mga nagpapatotoo na part ng industry na sinasabi na actually yung mga developers, yung mga employees, ganyan, actually meron silang bonus kapag na-meet nila yung certain number sa Metacritic. So, let's say, kunwari, yung Days Gone, na-meet nila, kunwari, 80 or 90, meron silang bonus, parang ganyan. So, unfortunately, 71 lang sila sa Metacritic, and siguro I would assume na, yun nga, hindi rin naging okay yung reception, and hindi sila nakatanggap ng awards or bonus? ng bonus as a developer. Pero meron kasing madalas naman nangyayari to na meron divide yung critic and yung user or yung mga gamers. Diba? Na parang sa reviewer pangit, sa user okay. Parang ganyan. Pero ang pinakamalaking multo, dahil pasok dun sa topic natin na multo in gaming, right? Pinakamalaking multo dito is yung Days Gone na sequel. Hindi na ba natuloy? Hindi na. Yun lang. And based doon sa mga interviews, based doon sa mga kumakalat na mga information and tweets siguro nung game director, is malaking dagok doon sa game is yung naging reception nung game. Kasi ang number one na telltale sa isang game kung magkakaroon man siya ng sequel, is syempre profit. Right? Yeah. Kung kumita yung game, syempre, malaking sign yun para sa developer na or sa publisher na, okay, sige, pondahan ulit namin kayo, create a new one. Business kasi business pa rin siya, 'di ba? Na parang kung mag-ROI man ako dito, bakit hindi ako maglalawas ng budget for this game para kumita ulit kayo? I think kumita naman yung game, pero maliban dun sa profit kasi and copies sold, yung Metacritic score kasi talaga is bababa. So, siguro based dun sa newsfeed ko, I'm not sure kung same tayo ng newsfeed, pero marami talagang longing and yearning for Days Gone na sequel. And I don't think na mangyayari pa siya. Hindi na yun. Hindi na. Tsaka, alam nyo kasi, kahit gano'n natin gina-glorify yung mga games, at the end of the day, business yun eh. Yes. If it's not profitable, then huwag kayo umasang may sequel yan. Yun lang yun. Meron pang angulo, Lods, na na parang depende doon sa identity ng isang company. Let's say, kung etong game na to, ika-cannibalize niya yung isang intellectual property na halos same sila ng vibe, ng same. Kasi kunwari, ang premier IP ng Sony, I would say, is still The Last of Us. Hanggang ngayon? I think. I think. Kahit divisive yung The Last of Us Part 2, I think The Last of Us pa rin yung premier IP ng Sony.
in terms of this kind of game. And halos hindi siya same kasi iba yung story ng The Last of Us, iba yung atake din, iba yung atmosphere, iba yung vibe. Pero may certain number of audience na fed up na sa quote-unquote zombie type of game eh. I think overly used na siya. Ay, mapa video games, mapa series, right? Movies, ganyan. Kasi yung time na lumabas yung The Last of Us, I think wala pa tayong zombie fatigue that time. Pero ngayon 2024, 2025, 2026, bagong zombie game, yung usual trope na balance or conundrum versus zombie na kalaban, and mas tawag dito, mas kalaban pa yung normal na tao. Di ba parang ganun yung struggle kadalasan na parang mas dangerous yung tao versus sa zombie talaga. Yung ganung balance, di ba? The Walking Dead, ganyan. Wala parang gamit na siya eh. So, Days Gone, isa sa mga multo. Kasi I would say na ako personally, hindi ko na-enjoy yung Days Gone nung nilaro ko siya nung release. Pero part kasi yun nung polish. Ito yung laging binibida ni Edgy Weeb na palaging winner ka sa gamer kapag hindi ka first day naglalaro ng game, right? Kasi syempre, let's say Monster Hunter World, nilaro mo siya after years. Polished na siya, kompleto na yung release, lahat ng update nandun. Butang na, you can have the parang maximum enjoyment na parang pwedeng mabigay sa'yo ng game. Yeah. Pero pag nilaro mo nung, di ba? Pero pag nilaro mo nung first day yung Days Gone, parang beta tester na ang daming glitch, ang daming bug, di ba? Pero sorry to cut you off, pero hindi ba dapat ganun naman talaga pag mga games? Like hindi porket official release niya na, yun na yung final product, kasi magde-develop sila, mag-i-improve sila based on feedback ng mga gamers eh. Ewan ko. So, baka nga ganun. I think yung sinasabi mo is valid kapag yung game is games as a service. Pero kung yung game mo is single player game, I think patas naman to expect na yung ibibigay mo sa akin na game is polished. Walang update. Di ko na kailangan mag-expect ng first day, day one update, mga ganyang shit para ma-improve yung mga ganap nyo. So, kung Monster Hunter World, I think that's valid. Pero ito si Days Gone, hindi. Pero, ang dami ko kasi nakita before na super disappointed and talagang expecting ng Days Gone na sequel. Pero let's see, hindi ko alam kung yung Bend Studio kasi yung developer na itong Days Gone. I'm not sure, and syempre yung publisher pa rin, Sony. Kung bibigyan nila ng bibigyan pala natin ng chance ng budget. I would say hindi. Feeling ko parang hindi na. Ibang IP na lang. Kasi kung baga sumugal ka, natalo ka, susugal ka ba sa same hand? Hindi na, di ba? Mag-atid ka na sa iba. Bibigay mo, di ba? Pupasa ka na sa iba. Sa bagong IP na siguro. Sa bagong IP na lang or bagong idea. Kasi guys, I think magtutunog shill, so you can call me out. O ikaw, Bonbon, you can call me out kung shill ako. Pero gusto ko lang, gusto ko lang din i-remind yung listeners natin and viewers natin na hindi charity yung hobby natin, guys. Hindi nga. Hindi charity to. Tangina yung sasabihin natin na, tungkol na buti pa developer na to, tungkol na ginawa pa ako sa mga... Hindi to charity.
Ang daming pinapasahod ng mga games na nilalaro natin. Akala nyo isang tao lang gumagawa niyan. Hoy, isang team yan, isang kumpanya yan. Kung mag-flop yan, wala sila sahod. Lalo yung mga big corpo. Ibang usapan yung Stardew Valley, guys. Ibang usapan yung Stardew Valley, ibang usapan yung Silk Song, yung Hollow Knight. Ibang usapan yan. Mga indie in general. AAA games, tangina. Ganito na lang. Ilagay niyo yung sarili niyo kung maka-developer kayo. Part kayo ng gusto niyo ba na ganun? Kunwari Sony kayo, no? Kayo si Sony. Gusto mo mag-release ng AAA game tapos wala kang kikitain? Syempre, putang ina. Credible yung brand name mo eh. Tapos magre-release ka ng flop na game. I doubt Sony would pick it up. Kinakain at tinatanggap at dinedefend nyo ngayong Pokemon. Wala kayong karapatan na... Puta ka. Iba yung Pokemon. Ibang mundo yan. Pwede bang the laws of physics does not apply to Pokemon. The laws of society in general does not apply to Nintendo. Ganun kasi yun. Wag mong pakialaman yun. Ibang yan, ibang dimension. Hindi ko alam kung same tayo ng newsfeed. Grabe yung mental gymnastic rin ng talaga mga Pokemon fan, no? Alam mo, wag na tayong lumayo. Yung Master RCB. Si Master RCB kasi, naman siya, aminado naman siya na alam niya yung mga flaws, diba, kina-call out nga niya. Pero na-enjoy niya pa rin. Pero day one pa rin siya. Day one pa rin siya, right? Diba? Parang ganyan. Pero yung iba kasi nakikita ko na minsan or parang dumadaan sa newsfeed ko na totally defending Nintendo and Pokemon Company na. Hindi maganda naman yung ganito eh. Hindi pag lumabas ka nga dito, no? Ganda na rin naman. Charing. Inang yan. Bakit ba? You get... Iba kasi yung magic ng Pokemon tsaka ng Nintendo eh, kumpara sa Sony. Nagigets ko naman. Nagigets ko yun. Hindi ko kayang i-argue yun. Never kong kakayaning i-argue yun. Pero, pwede ka naman, saan na? Feeling ko pwede ka naman maging critical sa isang bagay and still love it eh. Tingnan mo ginagawa nga ni Master RCB. Yun, yung ginagawa ni Master RCB. Parang kunwari, political, sorry. Kunwari, binoto mo isang presidente. Binoto mo yun eh. Yan yung gusto mo. For whatever reason. Pero it doesn't mean na hindi ka pwedeng maging critical sa performance niya. Kasi dapat ikaw mismo na bumoto sa kanya maging critical sa performance niya. Ikaw yung magbibigay ng putang ina parang binoto kita. Ba't hindi mo ginagawa yung expected na gagawin mo? Binoto kita eh. Alam mo, may sagot ako dyan eh. Ano? Kasi lumaki tayo na kapag mahal natin yung isang bagay, tanggap natin lahat ng flaws. So, hindi natin nakikita yung mga mali nila. Ganyan ba yung nangyayari sa buhay ko ngayon? Sa current na jowa mo? Or ano? Wala akong jowa po. Ina mo. In general yung mga tao kasi, once we like something, parang magko-compensate tayo dun sa mga flaws niya. Parang okay, ganito yung issue niya. Kunwari, yung Nintendo, parang JPEG lang yung mga buildings dun sa bago nilang laro sa Pokemon Legends ZA. Pero tatanggapin natin kasi love natin yung game. Di ba? Pwede ba akong maging honest sa'yo? Or in question rin to. Kunwari lang, try to put yourself in this position. Kunwari lang Di ba? Guys, witness naman kayo dun sa mga previous episodes or kung long-time listeners kayo, kung gaano kami ka-vocal sa isang IP kung nagustuhan man namin or kung may ayaw man kami or etc. Pumasok na sa isip ko bigla. Let's say, kunwari lang. May bagong mainline na Pokemon.
sponsored tayo ng Nintendo, do you think kaya mong ibigay yung opinion mo na kung gaano kalaya magbigay ng opinion ngayon versus kapag sponsored tayo? Depende sa contract namin. Ang play safe ng sagot po. Kinang-kina. Bigyan mo ka ng example. Kunwari, nasa NDA na hindi ka pwede mag-badmouth or hindi mo pwedeng i-criticize to. Ganun ba? May mga sponsorships na ganun. Na parang, bawal ka magsabi. Oo nga. So, kunwari kung ganun. So, hindi kung ganun, edi okay lang sa akin. Kasi Pokemon ang sponsor sa akin eh. Sino ba naman ako para tumanggi? Di ba? Pero, if kaya, i-negotiate ko na at least free will tayo mag-comment, like how we talk, we discuss about games. Kasi at the end of the day, soccer tayo sa Nintendo. Sa PlayStation, di ba? Parang ganyan lang din yan sa'yo eh. Actually, yun kasi yung sorry, go. Okay lang. Yun lang yung sinabi ko. Actually, yun kasi yung challenge na naiisip ko when ito yung ginagawa natin na content, right? We're free. Kasi hindi tayo bound sa contract. We're not bound sa NDA. We're not bound sa mga bullet points na hindi natin pwedeng i-discuss or hindi natin pwedeng i-criticize. I'm just thinking na if ever given a chance na, or let's say kung i-accept man natin na sponsor tayo ng isang developer, isang entity, do you think magbabago yung trajectory ng show natin? Ako, ewan ko sa'yo ha, kasi ikaw naman yung parang father of this podcast. As much as possible, I'll retain our identity na ganito yung content. Kasi ito yung nagsiseparate sa atin sa ibang mga podcast eh. And I think naman yung mga brands, once they approach a certain influencer or podcast, alam naman nila yung personality nun. So, pwede naman siguro mag-meet halfway. Siguro may pointers lang sila kung ano yung mga pwedeng sabihin at hindi. Pwede go as long as we retain our identity. At TGS2 eh. Siyempre, ganito kami mag-usap dito. Lasing. Totoo. Kasi, bigyan ko ito nung recent example. Kunwari yung Ghost of Yote, right? Di ba, kasama natin si Dre, yung first reveal ng Yote, di ba, meron tayong thoughts about it. Tapos ko siya, nilaro ko siya, tapos gumawa kami ng spoiler cast. Pumapasok rin sa isip ko na parang magiging malaya ba ako 100% sa sasabihin ko sa Ghost of Yote if just in case sponsored siya or provided yung copy ng Sony? Alam mo, bigyan lang kita ng konting human psychology. Sa sarili mo, hindi mo aaminin na magbe-bend ka. Pero subconsciously, magte-try ka mag-filter eh. Kasi may utang na loob ka eh. Sa sarili mo, hindi mo aaminin na change, nagbago ka, nag-filter ka. Subconsciously mo siya gagawin kasi at the end of the day, may nag-sponsor sa'yo eh. Sure. Charing. May nag-sponsor sa'yo, so parang may utang na loob ka dun sa entity na yun. Versus kapag wala kang connections or anything to that. Kaya kahit yung mga influencers, pag sinasabi nila na nagdi-disclaimer sila na parang walang influence dun sa nire-review nilang product or hindi sponsorship, matik yun, may sponsorship yun. At yung mga sinasabi nila out of goodwill yun. Kasi may may appreciation kayo. Hindi ka naman yung dog na nagbabite sa kamay ng kanyang owner. Dito. yung ganang saying. Ganon. Mag-agree ako sa'yo. Not necessarily, let's say, you're trying to lie or parang nagsisinungaling ka doon sa mga
insights mo about the game or review or criticism. Pero I would agree na unconsciously you're trying to parang mellow down kung Yeah. paano yung Yan. criticism mo. For example, let's say sasabihin ko na ang pangit ng Watch Dogs 2 kahit na-enjoy ni Edgy Weeb. Parang mga ganyan, di ba? if Shoutout sa'yo, Edgy Weeb. Hello. if you're working with Ubisoft, I don't think na kaya mong sabihin yun blatantly. May Siguro may pambawi. Ganun. May pambawi, di ba? Parang, ewan ko. Mahirap. Shoutout ko na lang siguro si pangalan nito, si Gio. Si Gio na jowa ni Sky. Si Sky rin mismo, di ba? Si Sky sa RPG fan sila and nag-review sila doon. Kasi may notion kasi sa mga reviewers or sa traditional na media outlets na they are being paid, they are being parang bribed to provide positive reviews if they are provided a code or early access, diba parang ganyan. Pero hindi kasi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala na kasi parang it doesn't make sense na parang isusugal mo yung credibility mo for that specific game. Pero I would agree na medyo tame yung magiging approach mo. Siguro mas magiging objective sila and watchful dun sa words na ginagamit. Parang ganun. Yun siguro yung magiging epekto. Hindi ka pwedeng parang approach ang pangit nito. hindi ka pwedeng you will try to parang articulate it in a way na hindi ganun ka-damaging, I would say. Or, hindi ganun ka-harsh. Oo. Pero gusto ko lang sabihin na yung Ghost of Yote is yung story niya is predictable. Okay, sige na. Alam mo, napansin ko, tagal na natin sa topic mo. Sorry, ikaw muna. Ikaw naman pala. Sorry. Ubus na yung alak ko. Sige. Kukuha ka ba ng alak? Gusto mo kumuha ng alak? Hindi ko alam kasi kung meron pa eh. Feeling ko naubos mga kapatid ko. Kasi kung kukuha ng alak, kukuha din ako. Sige, break muna. Gusto ko yan. Okay. Bahala ka na, Norvin, mag-edit. Thank you. Okay. Wait lang. 2 minutes? 3 minutes? 3 minutes. Ang dami nang i-edit ni Norvin. Hindi ko alam kung ma-edit niya to. Parang feeling ko lasing na ako. Lasing na ako, you know? Parang na ako. Hello. So, magpapalit na ako ng alak kasi ubos na yung iniinom ko. It's Alfonso tayo. Strong. Higara na tatay ko. Strong girl. Ha? Strong. Hindi ko pa ba na-mention before? Yung ako nung kabataan ko na lasinggera ako. Hindi mo na kwento. Ang nakwento mo lang is nung broken-hearted ka na nagwawalwal ka. Yun nga yung face ko. Bago ako makamove on dun sa first ex ko, 3 years, ganun ba yung buhay ko. Ang lala. Lala lang fundador, Lods. Hindi ko na kaya yan. Kahit lasinggero ko, hindi ko kaya yan. Alfonso naman to, hindi naman to fundador. Ay, Alfonso. Ay, yan. Kunti-kunti lang. Alam mo na, pag bigla ako natulog, edi pakikat na lang po yung recording. Lasing na yung kausap. Kakatulog ko pa, yun nga inisip ko kanina, yung, di ba, nung kausap tayo ng mga umaga. Matutulog ba ako? Diretso ko na to. Kasi, pag natulog ako, tapos nag-record tayo ng podcast, tapos nag-inom ako, tapos matutulog ulit ako, parang sayang yung... Wait lang. Hopper, alis dyan. Sasagad mo yung pinto, Hopper. Alam mo, bihira lang ako mag-yosi sa kwarto ko eh. Pansin ko nga. Like, rare occasions lang pag nag-iinom ako tapos may kausap. Kasi ayoko nang amoy ng yosi sa kwarto. Sorry. Hindi nga rin kita na, to be honest, nung unang meetup natin, hindi ko alam na nag-yosi ka. Wala sa mukha ko, no?
Hindi sa mukha, sa overall siguro na demeanor. Talaga. Good girl ako nung high school eh. Napasama lang nung college. Wala na akong Pero meron nag-stick sa akin. Nerves, wala tayong timeline. Timestamp, no? Bigyan ka ba si Norby ng timestamp kasi may hirapan siya mag-edit nito. Gusto mo ikaw na mag-edit nito para alam yung ano. Yung ko. May tatanong kasi ako na na medyo parang Personal? Hindi siya personal. Medyo chismis vibe pero medyo I think kailangan mo din sagutin na ngayon ako nagkakaroon ng lakas ng loob na itanong. Ano? But anyway, balik tayo sa topic. Ano yung babato mo ngayon? Sana i-cut niyo ni Norvid, no? Kasi medyo chismis yun eh. King ina mo eh, no? Ay, ng tao to, tatalong ng chismis in between the recording. Hi Norvid, chat mo na lang ako, sabi ko sa'yo saan mo pwedeng i-cut. Ayun. Out of topic. Yun sa akin, yung ibabato kong multo, yung mga kalaro natin, na vibes natin sa mga multiplayer games. Tapos parang life Parang happen. Parang ng audio mo, Lord. Sorry. Teka lang. Lakasan ko na. Teka lang. Yung pick up. Para masaya tayo dito. Papagod na kasi ako lumapit-lapit. Medyo may tama na ako kaya lumiliad na ako. Kailangan ko sumandal. Okay na ba? Okay, good. Much better. Ano yung sa akin, yung mga kalaro natin na after some time, hindi na natin nakakalaro. Pero yung parang moment na nagkalaro kayo, like for example, sa mga games na multiplayer, Phasmophobia, Monster Hunter, Valorant, Rivals, yung mga ganong game na talagang nagko-coms kayo, nagchichismisan kayo habang naglalaro. Then parang biglang nawala na. Tapos, one random day, maalala mo sila na, ano kayo nangyari dun sa nakalaro ko sa ganito? Tapos parang wala kang way para ma-contact sila kasi offline sila sa game. Wala kayong connections outside that game, outside Discord. Parang ganon. Ganda? Ganon. Feeling ko multo siya eh. Tsaka Lods, hindi ka lang mag-agree ka. Ang weird rin kasi na mag-reach out outside that game. Oo. Gets kita dyan. Hindi mo kasi alam kung feeling close ka or what eh. Kasi wala naman kayong ibang connection kundi yung larong yun eh. So bakit ka biglang makakamusta? Ito. Tingin na weird. Naisip ko siya kasi yung mga kalaro ko before sa Monster Hunter World last year, yung mga katambayan ko talaga ng hanggang madaling araw, ganyan. Parang lately, hindi na kami nag-uusap, hindi na kami nagkakalaro. Kasi, yung isa, entering the phase of a new job. Yung isa, may bagong love life. Yung isa, may gantong na. Kumbaga, life happens eh. Hindi na kami nag-uusap. Ganun. Sad, pero those days were fun. Ganun. Oo. Miss ko na kayo. Joke lang. Nakaka-relate ako sa'yo. Pero, hindi rin naman ako magkakaroon ng lakas ng loob nung mag-reach out. Ang awkward kasi. Parang sino ka ba para pabalikin ako sa ganito? Ganun. Oo nga, hindi ko naisip yung angle na yan sa multo. Namimiss mo sila? Oo. I'm lying if I say no. Kasi, syempre, yung mga panahon na magkakalaro kayo, lalo kapag mga co-op games na kailangan talaga ng coordination. Ay, Monster Hunter nga, tsaka Valorant. Masaya eh. Masaya. Tawa kayo ng tawa hanggang madaling araw, tapos biglang mawawala. Tapos mag-wonder ka na lang out of nowhere na baka ako lang yung nakakamiss sa ganito, ako lang yung nakakaalala sa inyo. Medyo dire. Pero isa pang angulo dyan is, what if patay na sila? Actually, isa pa yun. Diba? Yung mga random na nami-meet mo lang sa online talaga, na hindi kayo nagkakausap sa kahit na anong social media. May ganyan din, na parang, mami-meet mo sila
kunwari sa Rivals, tsaka Overwatch, yung mga nakakalaro ako dong random na happy, ganyan, tapos consistent. Tapos biglang wala na. Tapos mag-wonder ka, ano nangyayari dito? What if patay na siya? Kasi offline siya XX days ago. Totoo. Ang lala. Oo nga, no. Alam ko, in passing or sa mga previous episode, nabanggit ko rin yun na meron akong na parang naka-guild sa Monster Hunter World na sa POV ko, naging malaki yung part ng contribution nila sa enjoyment ng game and siguro yung parang mental health na rin. Pero after ito yung ito yung nakakalungkot sa games na multiplayer kahit talagang hindi ako ma-multiplayer na parang at some point malalaos and at some point mag-move on yung tao Oo, totoo yan. mawawalan kayong gana maglaro ng game na yun. Mawawalan kayo ng gana na tangina. Inevitable, pero part siya. And mag-move on kayo sa ibang game. And yung pag-move on nyo sa ibang game, it doesn't mean na yung same nyo na party chat or guild or clan na mag-move on din dun sa game na gusto mong mag-move on kasi what if hindi ko trip yung gusto mong laruin sa susunod na pag-tripan natin? What if kunwari Monster Hunter World trip natin yan? What if gusto mong mag-rivals? Hindi ko trip yun Actually, nangyayari na yan ngayon kasi alam ko na kwento ko na sa episode natin before yung bago ko ngang server na tinatambayan. Ano kami nun parang sanggang dikit. 5 kami, gabi-gabi, hanggang 2:00 ng madaling araw, naglalaro ng Monster Hunter World. Hanggang sa nagkasawaan na. Tapos yung iba, gusto nila mag-league, gusto nila mag-Phasmo, gusto nila mag-Outlast Trials. Hindi naman lahat ng games pare-pareho kayo ng, di ba, interest. So, yun. Hindi ko na sila nakakalaro. Minsan sa Valorant, pero sobrang dalang na din. Part of growing up, I guess. ang hirap nun, yung may personal experience ako sa ganun, lalo na sa MMORPG, yung sa Kabal. Na actually correct mo ako, Bonbon, hindi ko alam kung na-experience mo to first hand, pero I think yung latter part na-experience mo siya first hand. Yung parang mirroring ng MMORPG before versus sa ngayon, pero Discord na yung platform nyo. Parang kasi, ganun. Before kasi, alam ko medyo boomer statement, sorry. Pero before kasi, let's say, kunwari naglalaro ka ng MMORPG, right? Kabal, RO. Ginagamit naman din siya in passing or let's say kung gusto mo maging creep or yung parang weird sa kapwa mo na parang pwede ba tang i-add sa Facebook, parang ganyan, right? Ganyan. And gets naman yon kasi syempre raging hormones gusto mo makita the moment na nakita mo yung character babae, patang nakala mo gusto mo i-add sa Facebook parang ganyan, di ba? Pero yung kabilang aspeto nun is, let's say pag may na-build ka na relationship with your friends or with guildmates or clanmates, ganyan, dadating yung punto na Facebook or real name, ganyan, di ba, parang magkakakilala kayo kasi lagi kayong magkausap pero mag-move on ka rin talaga, Lods Kaya nga i-quote ko yung pinsan ko, si Ace yata o si Leo yung nagsabi nito. Meron kaming topic about Kabal Online PH na sabi niya, after namin mag-quit sa Kabal Online PH, nag-attempt sila ng Kabal. Ibang server na yata yun or international na yata. Siyempre, ganyan. Level up, ganyan. Tapos grind, pay to win, etc. Nagkaroon sila ng realization na ang totoong nami-miss nila
hindi yung game. Ang nami-miss nila yung tao na Yung kasama mga nila dun kalaro sa game. Oo. before. Kaya Yes. kahit bumalik sila sa Kabal or let's say kunwari ngayon sa RO, kahit ilang Mm-mm. iteration pa ng RO yung lumabas at lalaruin nyo yun, hindi nyo na mababalik yung experience nyo sa unang RO nyo kung saan kasama nyo yung mga naging kaibigan nyo online and kung tumuwid man ng IRL. Hindi na mababalik yun. Feeling ko totoo siya. Kasi, pag kasi sa multiplayer games, minsan hindi ko gine-generalize. Depende siguro sa listeners natin kung pareho ko sila ng take. Pag multiplayer games kasi, mas masaya siya kapag may kalaro ka. More than the gameplay itself. Kahit sobrang... Ay, sorry, nag-away mo ako sa... Nag-away. Naririnig ba? Sorry, Oo. sorry. Gardo! Anyways, kalma rin yan sila maya-maya. Kasi, kunwari yung mga nauuso ngayong multiplayer games, sa pangit naman yung graphics. Like Peak, Repo, Little Company. Madami naglalaro sa kanya kasi may mga kasama sila nag-e-enjoy. Sa akin pag mga multiplayer games, more than the graphics itself, the gameplay, mas masaya siya kapag may kasama ka talaga na tropa mo. Ganun. Totoo. Nag-struck sa akin yung sinabi sa akin ng pinsan ko na yun nga, nag-attempt sila ng ibang version ng Kabal na parang hindi na pala talaga mababalik. Hindi nila na-enjoy. Oo. Wala na dito si alam mo yun, yung medyo corny pakinggan pero wala na dito si Ayakaru. Wala na dito kunwari si Bonbon, wala na dito si MFS Kyoji. Yung mga usual na mga IGN na nakikita mo doon or kilala mo doon sa game na nila kung before. Kasi hindi na Ano? True naman kasi. Totoo. Kumbaga, it's not the game you miss, but the players. Nakuwento ko ba sa'yo, Lods, na meron era na super na addict ako sa Valorant? Oo, nakwento mo. Pero looking back, addict ako sa Valorant and excited ako maglaro ng Valorant hindi dahil sa Valorant mismo. Pero dahil ito yung time na meron akong comms sa mga high school friends ko. Nakwento mo na yan. And gets ko siya kasi kung Valorant lang, tapos magsusulo ako, pukinang inawag na. Kukumpe na lang ako mag-isa mga 3 games. Pero kung hanggang madaling araw na Valorant, mas masaya siya kapag may mga kasama ka, lalo ko kaduho mo, bebe mo. Charing. Puta. Sarap. Ay, sorry. LF duo in real life. Lala. Joke lang yun. Meron kang duo buff. Nice duo one, buff, baby. Wala akong ganun, huy. Nice one, baby. Ang ganun. Pero, nami-miss ko yung mga nakakalaro ko nun. Although ngayon, may mga bago naman akong kalaro. Goods lang din. Kumbaga may yung mga ganitong moments, marirealize mo na dapat chine-cherish mo yung present. Kung ano yung online lang, no? Kasi hindi siya nagla-last forever. Nothing lasts forever, guys. So, kung ano yung meron kayo ngayon, kung nag-enjoy kayo maglaro, enjoyin nyo lang, sagad nyo. Hindi mo alam kung kailan yung last day nyo dyan. Hindi nyo rin masasabi. Totoo. Minsan hindi talaga yung games, Hindi yung kasama mo maglaro ng games. Ito na lang Knowing me, kunwari kung matagal kayong listener ng TGS, knowing me, do you think, guys, mag-spend ako ng time maglaro ng Valorant? Hindi. Anyway, move on. Next topic. Bato ko ng isang mabilis lang to na medyo nerdy in a sense or parang I'm not sure kung makakalit yung mga listeners natin. Pero isang multo na I think hanggang ngayon iniisip ko and I would assume hanggang ngayon iniisip ng Sony
is yung acquisition, or let's say, I would say na different approach when it comes to from software games. Ah. Familiar ka ba, Bonbon, sa history ng FromSoft tsaka ng Sony? Naririnig ko sa inyo ni Kuya Dre before, pero 'di ba parang hindi naman nila nabili fully yung IP ng From Software. Hindi. So ang unang correct nyo lang ako sa mga listener. I think ang unang IP na yung IP owned ng PlayStation, and syempre yung collaboration, yung developer is yung FromSoft, is yung Demon Souls. Tapos parang si Shuhei Yoshida nilaro yung Demon Souls, tapos nahirapan siya, I guess. Tapos parang nagkaroon siya ng notion na hindi ito magiging parang commercial success dahil nga mahirap eh. Pero Lods, hindsight is 2020. Piling tao lang yung may foresight about potential ng isang game or IP, right? Kasi ang nangyari doon na actually yung sa western release nga ng Demon Souls, Atlus yung yung nag-publish ng game hindi Sony eh. Parang sa Japan Sony, pero western iba eh. That says a lot na parang would say na wala silang trust dun sa IP. Pero Lods, ngayon kasi sikat na yung FromSoft, right? Successful sila eh. Pero do you think you will have that same foresight when you played that game? Specifically Demon Souls, na tapos iba yung trajectory ng industry, na meron kang ito yung after several years, ito yung magiging sought after na quote-unquote sub-genre ng mga difficult games. Magiging sikat sila, ganyan-ganyan, na parang, okay, I will buy this developer, this publisher, nakikita ko yung potential sa IP nila. Hindi rin eh. Hindi ko rin magawang masisi si Shuhei Yoshida or kung sino man yung parang may power to decide doon sa mga IP. Specifically kung let's say that era is hindi naman ganun yung wala pang sikat na FromSoft game, or parang wala pang nabibuild na momentum yung Get Good or yung ganung genre, right? Ngayon kasi sikat na siya eh. Ang daling sabihin ngayon na nag-fuck up yung Sony na hindi niya na pinurchase or inacquire yung FromSoft kasi successful na yung FromSoft. Pero that time, do you honestly believe na meron kang foresight na ito yung magiging trend ng video game industry, na mag-create siya ng subgenre ng mga 2D games na ito Get Good inspired or Get Good light or parang hindi. Wala kang ganun, di ba? Pero ngayon na napag-uusapan natin sila, I think isa sa mga malalaki at napaka-haunting na multo ng Sony is yung nawalan sila ng foresight doon sa Demon Souls. Though, sarili nila yung IP, sila may hawak ng IP. Pero yung FromSoft is third-party developer sila ngayon eh. They can work with Bandai Namco, they can work with Microsoft, they can work with Sony, right? Pero wala silang boss in a sense na parang publisher na nagmamay-ari sa kanila. So, yun yung isa sa naisip ko na multo or parang missed opportunity na I would say until now, they're still thinking about it considering yung success ng Bloodborne, Sekiro, Elden Ring. Right? So, alam mo, ang comment ko lang dyan, siguro yung nag-test ng game, yung sinasabi mo si Shu something. Shuhei Yoshida. I think wala siyang tiwala sa capacity ng consumers na kayang na gusto rin ng mga difficult games.
Kasi kung meron siyang trust sa gamers Mm. na magugustuhan yung gantong klaseng gameplay, ipupursue nila yun eh. Kasi aminado ako hindi ako mahilig sa Souls-like or sa Git Good games. Pero nasa percentage ako ng tao na ganun. And malaki yung percentage or let's say siguro equal or if less, not that relevant. Lalo ngayon na parang nasa phase na tayo na yung mga gamers, nagtatry sila ng mga difficult games to test their skills. So baka ano lang yun, lapse ng judgment na hindi nila pinagkatiwalaan yung mga gamers na magugustuhan nilang mag-develop ng skills to try these games. Ganon. Added context lang, Bonbon. I think meron kasing notion before yung mga Japanese developer na ayaw ng mga Western gamers people? ng mga mahirap na games. I think meron before mga iba't ibang version ng kunwari originally released from Japan, tapos pag pinoport sa Western, they will make it na parang much easier. Feeling ko, Kasi, wait lang, cut off lang kita ha. Let's go. Pag kasi, ewan ko ha, sariling opinion ko lang to, correct nyo na lang ako kung mali. Pag kasi mga ganyang point, parang wala silang tiwala dun sa gamers population. Na parang generalize nila na hindi gusto ng gantong lahat sila hindi na rin gusto. Nag-evolve yung mga tao eh. I think tama ka kasi nag-ooperate din ako sa ganong aspeto lalo na trip ko yung mga challenging na games, depende sa merit. Pero sa kabilang banda, I would also argue na mag-iiba yung perspective mo kapag isa ka sa mga tao na decision maker, lalo na kung ang saklaw mo is let's say may specific number of gamers. Kasi I would assume, again, please correct me na kapag nasa isang business ka, nag-ooperate ka sa ganung aspeto, ang goal mo is mas accessible sa lahat, right? Maximum profit. Eh kapag mahirap yung game mo, putangina, hindi mo, I would assume na parang hindi niya ma-meet yung same expectation kapag mas tame yung game mo versus dun sa FromSoft kind of approach. Pero kasi, yung ganyang thinking, profiling na siya eh. Tama naman. May point yung sinasabi mo. Pero, in the end of the day, kailangan nilang mag-take risk that year. Exactly. I think yun yung main, sorry to cut off. I think yun yung main point. Kasi, as a business owner, dapat mag-take ka talaga ng risk. Oh. Right? Pero again, kaakibat nung risk taker approach as a businessman, sa 10 titles na i-approve mo, hindi pwedeng lahat yon mag-risk ka ng magte-take ka ng risk. Kailangan meron doon at least ROI, right? Would you agree na, di ba? Parang meron lang specific sa 10 titles, okay, dito magte-take risk ako. Sa 9 titles na ina-approve ko, bibigyan ko ng budget. Kailangan meron akong data-driven na mag-ROI yung company dito. Alam mo, ayoko mag-speak kasi medyo business side of things na to. Pero, hindi ba parang mali naman yung mga decision ng Sony? Kasi lahat ng mga ininvestan nila nag-flop. Tapos yung mga tinanggihan nila before, yun yung naging successful. So baka kailangan nilang recalibrate yung nila, ganyan. Kasi yung risk, part ng business yun eh. Yung mga tao or gamers in general, unpredictable sila. Like,
For example, this decade, maraming naglalaro ng Souls-like ng Gitgood. Pero who knows, after 10 years, hindi na ganun yung taste natin. Eto as an outsider sa PlayStation, sa Sony, kasi hindi naman talaga ako ma-Sony games. Baka kasi chine-chase nila yung mga popular gacha games na gusto nilang i-replicate. Ano rin, yung Overwatch, Genshin. Ewan ko, yun lang yung opinion ko. Bilang hindi naman ako consumer talaga ng Sony. Una, ayoko nun. Ayoko na chine-chase nila yun. Kasi I believe na hindi yung mga single yung mga multiplayer games, yung mga games as a service, mga gacha game, I don't like na yun yung chine-chase na game or dun sila nagbibigay ng budget. But kahit hindi yun yung gusto ko, gets ko ang bakit nila ginagawa yun. Kasi part yun yung sinasabi natin kanina na risk-taking. Kasi, again, medyo, alam ko, sasabi ito, shield si Jazz. Pero, I don't think na shield ka kapag nagiging objective ka lang naman or parang nagiging observant ka doon sa bagay. Kung bakit sila nagpa-participate sa ganong klaseng activity. For example, kung ikaw, try natin. Lagay natin yung sarili natin as a businessman. Merong 10 games, bonbon. 10 games. Parang mas madali. 3 na lang. 3 games. Na, yung 3 games na yun, kunwari, pinivot mo siya sa Excel file mo na ito yung, yung pinakamalaking nagbibigay ng profit sa company natin. Pinivot mo. Right? Ang lumabas na games doon sa 3 games na pinivot mo, nagbibigay ng malaking profit sa'yo, is lahat games as a service. At hindi mo siya first party game. Let's say, kunwari lang. Genshin, Impact, Call of Duty, Overwatch, Valorant. Kunwari ka nun. Yun yung 3 game na nagbibigay sa'yo ng malaking profit. Ikaw bilang businessman, using that data, hindi mo ba iisipin na third party to? Kailangan natin, kung gusto natin ng maximum profit, what if mag-invest tayo sa developer sa paggawa ng isang game na makakapag-create tayo ng same na ng ganun, gacha, games as a service. Eventually, ito yung number 1. Maniniwala, okay, let me back up. Diba parang pag PlayStation, ang laging selling point is, bibili ako ng PlayStation dahil dun sa mga exclusives nila. Exclusive games, diba? Right? Yung mga ganyan. Yeah. Bilang outsider sa PlayStation bonbon, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na hindi naman exclusive games ang number 1 na nagbibigay ng profit sa PlayStation? Hindi nga ako nakukonvince pa bumili ng PS5. ang nagbibigay, ang lagi nagtatap na mga games na nagbibigay ng profit sa PlayStation is almost always third-party games. Genshin Impact, Call of Duty, Overwatch. Diba? Na parang available lang siya sa PlayStation, pero dahil doon mo siya nilalaro, syempre, doon ka bibili ng skins, doon ka bibili ng Battle Pass, doon kumikita yung PlayStation. Hindi sa first party games. First party games is, I would say na system seller siya na parang bibili ako ng PlayStation baka malaro ko yung Pero on the business side, hindi yun yung nagbibigay sa kanila ng maximum profit. Na laging number 1 doon is mga games as a service. Number 1 talaga. Hindi number 1 pero isa sa example is Genshin Impact, Call of Duty. Mga ganyan shit. Ano yung isang laro? Fortnite. Ay, puta. Yan. Yeah, Fortnite. Tangina, $20, $40? Skin? Tangina. Di ko alam kasi yung PlayStation, hindi siya parang Nintendo na bibilhin mo dahil sa exclusive games. Yung PlayStation parang status symbol lang siya na, okay, naka PS5 ka. Or kapag, gusto mo ng, ayaw mo ng kalikot, na parang plug and play ka lang, mag-PlayStation ka. Hindi mo siya bibilhin dahil sa, exclusive games eh. Ganun ko siya na-understand as an
Hindi talaga Fire. naglalaro ng sa PS5, PS4. Wala ako sa environment niyan eh. Before siguro, part yun, yung parang exclusives. Pero right now, I don't think so. Oh. Parang, imagine mo na lang to, Bonbon, no? Parang tangina. May tinatawag kasi na install base or let's say yung parang number of gamers na merong PlayStation console, right? Tapos, regardless kung binili mo yung PlayStation para sa Ghost of Yotei or sa mga exclusives nila, Death Stranding. Kung doon ka pa rin maglalaro ng Fortnite, ng Call of Duty, ng Genshin Impact. Ay, correct nyo lang ako guys. Ang alam ko, based dun sa mga napapakinggan ko, ang hatian is 70-30. So, meaning, hindi ko alam kung same sa Steam. Sa Steam, hindi ko alam kung paano hatian sa Steam eh. Parang kunwari, bibili ka ng game sa PlayStation Store. Kasi kunwari lang, Alan Wake 2. Dahil available siya sa PlayStation Store, 70% mapupunta sa developer, 30% mapupunta dun sa platform, which is PlayStation Network. Hindi ko alam kung paano sa Steam, kung paano yung hatian sa Steam. Kunwari, kung sa Steam ka bibili ng Alan Wake, magkano yung hatian doon na mapupunta doon sa Steam versus Hindi rin ako familiar. Hindi ko alam eh. Oo. Pero yun kasi yung habol nun eh. I think yun yung gets naman na parang wala tayong interest doon, pero yun kasi yung I think kung businessman ka, yun yung goal mo. Yun yung gusto mo yung yung consistent na flow ng money. Kung meron kang games as a service. Kasi games as a service is continuous flow of money hanggat meron naglalaro ng game mo. Di ko nga magits eh, putang na. Bibili ka ng skin? O bakit? Masaya. Te, hindi ka ba Ano bumili masaya ng dun? skin sa Valorant? Pwede mo magpa-drop. Drop mo ako ng ganito. Hindi mo kasi nakikits yung feeling, lalo kapag araw-araw mo namang nilalaro yung game. Nagigets ko yung feeling. Nagigets ko na parang ang sarap ng player feedback kapag gamit ko yung skin tapos bumabaril ako, nakakapatay ako, na parang alam mo yan, yung parang nadadagdagan sa momentum mo na tangan lupit ko na parang feeling ko talaga gumagaling ako kapag may skin, right? Placebo effect. Placebo effect, we would argue, pero I would say na hindi siya kasi merong epekto talaga sa psyche ng tao yung player feedback, at least sa akin. Pero pwede ko namang sabihin si Sans, pa-drop naman ako. Pero araw-araw mo bang gagawin yan? Di ba nakakapagod? Mas okay kapag nasa sarili mo eh. Ang mahal kasi, $20 isang skin. Bumibili ako ng skin sa Valorant. Yung pinakamahalagang ginastusan ko doon 3K. 3.5 isang bundle. Siyempre! Nagagamit ko eh. Kapag naglalaro ako. Yung effects. Pati ka ng problema. Puki ng ina. Pati kayo. Joke lang. Aminin nyo, may ibang saya kapag may skin ka sa mga ganung game. Kahit sa Genshin, kapag gumagastos ka. May iba siyang adrenaline rush. Charing. Nagigets ko naman. Dopamine rush. Nagigets ko siya pero hindi ako nag-agree. Pwede ba yan? Okay lang. Ikaw yan eh. Si Norbin nga, dati alam mo ba si Norbin? Sa atin lang to Sige. Si Norbin, nung bago pala hindi pa kami close, ganyan. Binigyan ako niya ng yung Welkin. Anong tawag doon? Welkin sa Genshin? Sa Genshin. O kasi naglalaro ng Genshin. Bigyan ka lang ganito. Tapos, pinul ko si Child ba yun? Childe. Si Child, Tartaglia. Tartaglia. Yung water element yun. Yeah. Water bow. Bow. Siya, okay. Ayun. Bakit ka ng problema, Lods? Sana sa kanya na lang binigay. Re-reklamo kaya ata ngayon eh. Rare ba yun, si Child? Hindi naman, pero rare yung mga taong magbibigay sa'yo ng Welkin ha. Not everyone will do that. Salamat, Lods. Kiss mo.
Sa Christmas party, kiss kita. Anyway, Lods, ikaw naman. Bigay ka ng, Ng topic. ng multo mo. Di ko alam kung valid to eh. Pwede bang not gaming related? Para break. Ganun. Opo. Oo naman. Yung greatest multo mo sa buhay. Di pa nagiging kayo pero kailangan mo na mag-move on. Teka lang, nag-away mga pusa ko. Ganito ba ba? Bochi, no! Bochi! Ito, mga multo ko rin itong mga pusang to eh. Away ng away. Di ko alam kung gets ba yun, pero yung feeling na hindi pa nga nagsa-start pero kailangan mo na mag-move on. Yung ganon. Siguro mag-add ka na, kung kaya mo, mag-add ka pa ng additional Context. na context. Kunwari, for a special person na you really want to have a relationship with, parang kailangan mong gusto mong mag-commit sa kanya na seryoso. Pero, circumstances are saying na no. So, even before starting that one, you have to move on. And then, after years, maglo-look back ka na, ay, parang sayang, sana pinurso ko yung ganun. Bago ako magsagot sa sabi na to mo, gusto ko munang malaman or ma-set yung I guess ko yung understanding kung paano ka mag-operate. Ikaw ba yung traditional na babae or ikaw yung bagong meta ng babae ngayon na parang it's acceptable na you will make the first move or you will make actions kapag gusto mo yung tao? Kasi 'di ba parang unusual na, correct nyo ako guys, parang ang understanding ko sa traditional is never mag-move yung babae. Never magbibigay ng parang motibo or ganyan. Pero parang again, ang understanding ko ngayon sa bagong generation is it's understandable and it's fine and it's encouraged na mag-make move yung babae kapag gusto mo yung lalaki. Pakita ka ng motibo or be vocal about it. Ano ka ba doon, Bon muna, bago ako mag-comment? Napainom siya, guys. Lala. Di ba kayo minumulto kapag naiisip nyo na gustong-gusto nyo yung tao, pero wala kailangan nyo tigilan. Depende. Pero ikaw muna. Feeling ko nandun kasi ako sa side ng hindi ganun ka-traditional women. Kasi pag hindi kasi, sorry, medyo pumiyok yung boses ko. Lasing na ako ha. Thank you for understanding. Minsan lang to guys. Ganyan. Ano tawag yan? Hindi kasi ako fan nung mga pakipot, mga pabebe movies ng mga babae. Na parang kapag may nag-chat sa yung lalaki, magpabebe ka muna, matagal ka mag-reply, huwag kang magpakita ng mag-show playing ka na. The game. Yeah, ayoko nang ganun. Honestly, ayoko nang ganun. Kasi kung gusto kita, sasabihin ko yun. Why would I waste my energy? Pero sasabihin mo rin ba kung ayaw mo dun sa guy? Kung sinasabi mo na, okay? Sinasabi ko kasi hindi ako fan ng even nung kabataan ko. Like, teenage years. Pag gusto kita. Pag ayoko sa'yo. Huwag tayo magkaksaya ng oras dito. Ayoko kasi nung, nagbabalahan. Pero syempre, hindi naman ako yung rude na parang flat out rejection. Ita-timing ko pa rin pag magkausap tayo na parang, parang hindi talaga vibes hindi match yung vibes natin. Baka gusto mong kumilala pa ng iba kasi ganito ako, tas ikaw ganyan. Nothing wrong with you. Alam mo yung parang respectful pa rin naman. Tapos pag gusto ko, sinasabi ko rin na, type kita. Type mo ba ako? Kasi kung hindi, okay, goodbye. Teka lang. Literal mo sinasabi yan, Lods? Siyempre hindi naman literal, pero minsan oo. Ano yung totoo? Literal na sinasabi or parang subtle? Paano yun? Nagbibigay ka ba ng signals na you're giving? Kasi eto,
correct mo ako bilang blind na tao, right? Na parang nararamdaman ko na may gusto sa akin yung tao or yung babae kapag nagbibigay siya sa akin ng time. Kasi for me, yung time is currency. Napaka-importante niya na most likely yung time is dapat spend mo na lang sa ibang bagay. Kaya yung medyo blind ako dun sa scenario na nabibigay ng mga tropa natin na hindi ko sasabihin na si Norvin or kung sino man, na parang kapag magka-video chat tayo or magka-call tayo ng almost more than 2 hours or mahigit pa, may meaning sa akin yun eh. Kasi hindi ka mag-i-spend sa akin ng time na kausapin mo ko ng ganun na walang something. Blind man kung blind, pero currency sa akin yung oras na ini-spend mo sa akin. Pero yun nga, kung sa sitwasyon mo, Lods, paano yun? Di ko alam kasi kung ganito rin yung ibang mga babae. Pero ganito kasi ako nag-ooperate. Pag ayaw ko na. Pag gusto ko. And nakakahiya mga aminin. Pero yung mga sinabi ko kanina, sinasabi ko rin talaga siya. Like for example, yung kausap ko ngayon na nagbabalik. Tinanong ko rin siya directly na ano ba tong setup natin? Rebound mo ba ako? Crush mo ba ako? Gusto mo ba ako? Tinatanong ko siya kasi life is so short to have a guessing game, guys. Pero kayo, kung nagwo-work sa inyo yung magbigay ng time, magpakipot, hindi go. Pero sa akin, hindi talaga eh. Sasabihin ko siya, lalo if type kita. Ganon. Siguro bigyan natin ng context, no? So, yung nire-reference kasi ni Bonbon, which is yung pasok dun sa topic natin, which is multo. Merong old flame or old crush na crush ko siya dati. Na bumalik. Bumalik siya kasi randomly naisipan ko siyang kamustahin or i-chat. May tinanong lang akong sobrang specific. Tapos doon na nagtuloy-tuloy. Tangina kasi silang ghost month eh. Ay, charing. Constant conversation. I think you could say. Ang red flag sa akin, Lods, pwede mo maging honest? Ang red flag sa akin is na-set yung boundary pero yung action, it doesn't follow. Hindi, nagpa-follow na siya ngayon. Starting yesterday. Dagdag yan sa red flag ko, yung dinedefend mo siya. Butang ina, sorry. Marupok ako. Hindi kasi, pero yun. So, totoo lang, medyo may karumpukan yung pagkatao ko. Kaya, it helps with me if honest or direct ako sa kausap ko para hindi ako tag-ina mo. Guys, bigyan ko kayo ng context kung paano yung conversation namin sa PM, no? Na parang, hindi ko, wag na nga lang. Tangina ha. Kasi ang hirap kasi magbigay ng kasi ayaw mong maging kopal sa kaibigan mo, right? Lahat naman kayo eh. Kapag meron kang kaibigan na masaya, kapag may kaibigan ka na parang, do you think na parang genuinely na masaya? Happy. You don't want to ruin that. You don't want to parang maging KJ about it. Parang example lang yung relate natin sa video games. May isa kang kaibigan na excited sa isang game. Taka na excited na ako sa malako niyan. Tapos biglang mag-comment ko na, pangit naman yun. Di ba? Nabasa ko. Uy, huwag kayong ganyan. Masama yun. Person. Di ba? Parang ganun. So, yung kay Bonbon, Pwede ba akong mag-yosi? Pero wag niyo akong gagayahin. Ngayon ko lang to gagawin. Ako pa yosi ako sa topic eh. Kasi, di ba parang tangina, pwede ba tayo mag-break? Sige. Bakit? Feeling ko kailangan natin ng break kasi, guys, lasing na ako. Feeling ko lasing na ako.
kailangan ko mag-freshen up kasi nung bigyan ko kayo ng ng parang disclaimer, right? Inom muna ako. Kukuha rin ako ng yellow if ever. Pwede ko bang palitan yung topic ko? Pwede bang na lang? Teka lang, bago mo palitan yung topic. Bigyan ko lang ng disclaimer. Related pa rin naman. Para pwede naman. Para mas maganda. Yung mga, bigyan ko lang ng context yung mga nakikinig sa atin tsaka mga nanonood. What is this recording? So, nagiinom kasi kami, right? Nagiinom kasi kami. Nung sinuggest naman, sabi niya, gusto mo ba mag-Discord inuman? Ganyan. Actually, ang follow-up question ko dapat doon is, kasi galing siya sa thread ng discussion namin about doon sa podcast episode. Itong nare-record namin. So, ang expectation ko is, yung reply niya or message niya is, gusto mo bang mag-record ng podcast habang nagiinom? So, ganun yung understanding ko. Pero hindi ko natanong sa kanya is, ang gusto mo ba is Discord inuman? Meaning parang yung usual na Discord inuman with the TGS community. Hindi ko alam kung ganun yung intention niya. Pero tinake ko siya as mag-record kami ng podcast, magiinom kami, lasing kami. So, ganun ko siya tinake. Tapos sinabi ko sa kanya, G naman ako, pero ikaw na bahala sa akin pag nalasing ako. Eto na nga yun, guys. Pero pwede naman natin ituloy after natin mag-record. Tambay tayo dun sa Discord para masaya. Pero papalitan ko yung topic ko, ha? Iba na. So, bago tayo mag-break, para pag-isipan yung mabuti, guys. Etong break na ito, hindi ko alam kung i-edit ni Norvin to, pero nag-break na kami kasi kailangan. Sabihin ko pagbalik. Teka lang, anong oras ba? 12:49. 12:50, mga 1 siguro? Putang ina. Wait lang, mag-pression lang pa ako, Lods. Nalasing ako, Lods. Wait lang. Sige. Kuha rin ako ng yelo. Okay, sige. Tapos sabihin kong kitong pusa ko, natutulog na ka nga. Pinipicturean ko siya ngayon. Tulog si Cardo eh. Okay na. Go on. Taka-focus ako ulit. Ikaw na, topic mo na. Topic ko ba? Ayun. I-rephrase ko yung topic ko kanina kasi yung topic ko, since November, yung mga multo from your past na biglang nagpaparamdam. Let's say, be it your ex-crush, mga old flings, ganyan. Out of nowhere, biglang mga ngamusta, tapos magkaka-reconnectan kayo. Lala. Ang lala talaga. Nag-follow request yung una kong ex sa IG. Dinilit ko kagad eh. Ang inang tao yun. Ay, sorry. Okay lang. Yun. Gusto mo ba? Sino? Yun, yung mga ganun. Hindi kasi Siyempre, magsisinungaling ako pag sinabi kong di ako affected eh. Nakakagulo kasi siya ng peace na na-establish mo for how many years, tapos biglang babalik. Tapos anong intention? Guluhin yung peace mo. Nagigets mo ba yun? Kasi, imposible hindi ka maapektuhan sa ganun eh. Pag out of nowhere, biglang nakamusta yung ex mo, knowing na you have a very bad breakup before. Ganon. Hindi ba siya parang magpo-fall under dun sa aspeto na if you're totally, let's say, move on, regardless kung anong action niya, okay lang sa'yo? Oo. Baliktarin ko yung tanong, kung yung ex mo nag-follow request sa'yo and not friend ka, message ka, re-replyan mo? May pamilya ba? May jowa siya. Pero regardless of that information, yung tanong ko, re-replyan mo ba? Pag nagparamdam. Feeling ko oo. Bakit? Catch up muna.
Tapos, anong objective nung catch up? Doon magbabase yun kung anong doon ako mag-iiba or doon ako magbabase kung ano yung magiging action ko base doon sa moment na yun. Kasi ako, Lodzo. Ay, sorry. Go. Lods, Oh, may kaibigan ka bang ex mo? meron. Ang hirap Ano? kasi niyan eh. Hindi kasi we're talking about the ghost of our past. Wow. Parang kanta lang ng 5 Seconds of Summer. The ghost of you. Paano nga kung ganun? Biglang nagparamdam. Re-replyan mo ba? I-entertain mo ba? Feeling ko, Doon tayo magkaiba kasi ako hindi. Lalo Bakit? kung bad breakup. For context, yung first ex ko kasi na yun, serial cheater siya. Siguro 6 times siya nag-cheat nung kami. Yan. dami naman nun, 6 times. Bata pa ako nun, martir ako nun, te. Ano magagawa ko? Isa lang akong ordinaryong tao. Tsaka, Sige. Ang inaano ko lang is yung part na kasi diba kunwari, yung sinasabi mo na parang ex or ex-flame na nag-reach out sa'yo ulit, tapos parang re-replyan mo ba yun o hindi, or entertain mo o hindi. Kaya ako nasasabi na i-entertain ko kasi for me, sa inyo na naka-move on na ako. Wala na akong pakialam totally sa kung ano Hindi man ba, yung sige, go lang. parang Oh. Come on. Feeling ko kasi dyan tayo magkaiba yung concept natin ng moved on. Kasi sa akin, kapag in-entertain ko siya, magkakaroon ako ng what ifs eh. Na parang, what if we worked it out? What if di ko sinukuan? Alam mo yung ganang feeling? Kasi, aminin natin, yung mga past loves natin, lalo if we truly love them fully, like greatest love natin, ganyan. Di sila nawawala sa pagkatao natin eh. Hindi talaga. Nandyan pa rin sila eh. So, pag na-trigger yun, babalik at babalik yung mga emotions na yun. Nung mawawalang saysay yung efforts na ginawa mo para makapag-move on. Pero sa kabilang banda, kung mawawala yung mga efforts na ginawa natin to finally move on just because of that random conversation, it only means that we're not totally moved on, I think. Kaya nga. I mean, pwede ka namang gumawa ng ways para hindi na i-entertain, para hindi mo na ma-open yung can of worms, yung Pandora box. Tama naman. Ay, okay ka na eh. Bakit ka pa maghahanap ng sakit ng ulo? Na magpapa-confuse pa sa'yo. Ano ba dapat pag-usapan with your ex na nagpaparamdam? Kala mo, multo. Charing. Yun pala yung theme ng episode natin ngayon. Pero, tika lang. Oh. Anong pa-articulate to? Kasi, di ba, parang, let's say, yung sa scenario mo, ang hirap, Lods. I-ano mo na lang ako. Call out mo na lang ako. Ikaw kasi nag-reach out. Di iba yung tinutukoy ko. Yung unang ex ko. Hindi yung kausap ko ngayon. Ang inang to. Naguluhan na ako. Utang ina. So, nag-reach out din yung una mong ex. Lasing na ako. Nag-reach out din yung una mong ex. Oo, pukin ang ina. Sabay-sabay sila nagparamdam. Lahat ng mga red flag sa buhay ko. Hindi naman sabay-sabay. Pero like, 1 week after. Ganon.
Lods, meron akong share na Is it personal? oo. Parang pag-cement ng tong episode na to is for talaga. Hindi na siya for public. Pero share ko lang din. I'm not sure kung mag-agree ka. Kung umabot ka na sa gantong thinking and kung yung mga listeners natin na makikinig na ito is na experience na rin yan. Meron, paano ba articulate ito na ano? So, siguro mga bandang Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi ko alam kung kailan mismo. Pero yun yung moment na parang nag-drawing ako nung sa persona, reference sa persona yung I am thou art I. Oo, nakita ko yan. Okay. Feeling ko ganun tayo in a sense na meron tayong persona. And yung in reference doon sa napag-usapan natin kanina na ayokong yung what if na hindi ako naghabol or kahit sa anong bagay, hindi lang sa relationship, trabaho, friendship, partner, ayokong maghabol. Gusto kong maghabol. Yun yung totoo, I think. Pero yung hindi paghahabol is yun yung gusto kong i-portray or yung maramdaman or malaman nung taong gusto kong habulin. Nag-make sense ba yan? Oo. Okay, kunwari lang dun sa sinasabi mo na new crush mo. Yung mong iparamdam sa kanya na gusto mo siya. Pero gusto mo siya. Gets ko. Diba? Parang I think yung reason behind it maliban sa iset aside natin yung mga trauma or kung anumang shit na nakaramdaman ng tao kung bakit niya na-develop yung ganong klaseng personality is ayaw mo magpakita ng vulnerability that specific moment kasi the moment na maghahabol ka, ikaw yung vulnerable nun eh. And you're open for rejection. So, ayaw mong gawin yan. Personally, ayaw kong gawin yan. Okay. So, I think ang realization is not necessarily lying or trying to have this image kasi hindi naman ako content creator na hindi pwedeng magpakatotoo or parang mawawala ng brand deals or kung anong shit, pero meron ka pa rin palang regardless kung ang intention mo is maging totoo, hindi, at least sa experience ko, hindi mo pala kayang magpakatotoo 100%. Meron ka pa rin i-omit sa persona mo na pinoproject mo sa public. Pwede ba akong mag-comment saglit? Oo naman. Di ko alam kung nafe-feel mo to or ng mga listeners natin sa TGS, yung mga nasa Patreon. Pero let's say, iba yung persona ko in general sa Discord versus dun sa kilala ng mga totoong nakakakilala sa akin IRL. Like, iba si Bonbon kay Abby. Kaya nga sabi ko sa'yo nung nag-start tayo dito, Bonbon lang itawag mo sa akin. And si Abby na nagtatrabaho, iba yung persona niya sa Abby na nag-aaral before sa PUP. Ganon. So I think it makes sense. Yung sa tingin mo yung kilala ko sino doon? Ang kilala ko ba si Abby or ang kilala ko si Bonbon? Si Bonbon. Sorry. Okay lang yun, that's fine. That's fine. I think that's fine. Kasi pwede ko rin ibalik sa yun na parang do you think ang kilala mo ba kahit yung hindi lang sa podcast is kahit even dun sa mga minimal na
Do you think si Jen, or do you think meron pang ibang just na version na hindi mo kilala? Pili ko meron pang iba kasi as humans, putang ina, philosophical as humans. Okay. Parang default na kasi natin mag-create ng persona to adapt and to blend in. Do you think it's unfair kapag nandito tayo sa space? Hindi. Oo, kasi ang difference lang naman is I think pwede mong gawin 'yon kung normal na tao ka na. I don't think hindi kasi tayo normal na tao. Nandito kasi tayo sa content creation space wherein people consume our content and meron tayong persona or meron tayong pinapakita na personality. Do you think it's unfair for them na hindi nila nakukuha yung 100% or 100% true version of ourselves? Hindi siya unfair. Kasi, personal belief ko lang to ha. Hindi mo naman ipapakita yung 100% true self mo sa lahat ng tao. Reserve siya dun sa mga special persons in your life. Kunwari yung mga ride or die mong friends. Ganyan. Bigyan tayo ng example, Lods. I think normal, video game podcast tayo, right? So, i-relate ko sa video game kasi Pag inakala ko, ano na to yung podcast ng mga lasing. Pwede ba kumuha mo na ako ng chaser? Sige na nga. Wala na akong tubig. Wala akong tubig. Okay lang. Wait lang. Kasi hindi ako mag-headset. Wait lang. Pero bago pa tayo mag-end credits lang muna ako. The Gamesilog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog show. The following names are our current supporters and we are eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark de Vinagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, RD Casimiro, Big Chungus, Jacob Francisco, Animo R1 US, Mark Christian de la Cruz, Mark Gerald Dizon, Benson Santa Ana, Dora Malyari, Janine C, Hachiroku 20, Sales, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Kay Kiko, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben, Dre, John Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, Christine Manuel, Albert John Gonzalez, Cornflake, Cliff, Naiko Neri, Lynn Matthew Abyong, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Francis Lance Calapon, Batuts, Storm, and lastly, BNJ Magalon. Maraming salamat sa inyong suporta. The Gamesilog Show.